Nang gabing yun, sabi ni Jesus sa mga alagad, tawirin natin ang lawa. Iniwan nila ang mga tao at sumama kay Jesus sa bangka. Habang sila'y naglalayag, biglang lumakas ang hangin at hinampas ng malalaking alon ng bangka, kaya't halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus ay natutulog sa hulihan ng bangka sa ibabaw ng unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, wala ba kayong pakialam? Malulunod na tayo." Bumangon si Jesus, sinaway ang hangin at sinabi sa lawa, "Tahimik, tumigil ka." Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng ganap na katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya?" Ang bagyo, anatomy of fear. Panginoon, kayo po ang siyang mangusap. Turuan niyo kaming humalaw ng mga katuruan, mga leksyon sa buhay, sa kasaysayang itong aming binabalik-balikan at hindi maubus-ubusan ng leksyon para sa amin. Kayo po ang magpaliwanag at gabayan niyo kami upang lalo naming kapulutan ng mga maghahalagang aral ang kasaysayang ito. Sa ngalan ng iyong Panginoong, ng aming Panginoong Hesus at iyong anak, ito po ang aming dalangin. Mark 4:35-48, matapos ang kanilang mga gawain, sabi ni Jesus, "Let's cross to the east side." Hindi naman sinabi niyang, "Let's sink to the bottom." Sa simula pa lang, sinabi na niya, magiging ending ng kanilang biyahe na yon. Sabi niya, "Let's cross to the other side." A storm struck, the boat was about to sink, and Jesus was asleep in the back of the boat, his head on a pillow. He was a vision of serenity, of peace and rest, in spite of what was happening in the weather. In scientific terms, he was a model of neurocoherence, meaning the brain and the heart are in rhythm, magkatugma, na ang resulta, kapayapaan, katahimikan, katiwasayan. Sa mga pag-aaral ng neurology, ng psychology, na-analyze nila kung ano ang nagdudulot ng kapayapaan. And this is one scientific explanation, one of the many possible explanations why Jesus was at peace. In general, and the important thing was, Jesus was in deep calm. Kahit na ligalig na yung kalooban ng mga disciples. And more appreciation through the additional lenses of cognitive science, psychology, and even quantum physics could be enjoyed when we look at the miracles, when we look at the deeds, the outstanding deeds of Jesus. Sa heart-brain science, sinasabi, in calm states, the heart sends stable electrical patterns to the brain, resulting in increased clarity, creativity, and empathy. And all of these truths are already clinically useful, being used by psychiatrists, by psychologists, by clinicians to pacify people, to bring them at ease, especially those who are having panic attacks, those who are being anxious and stressful. Meanwhile, sinabi sa Isaiah 26:3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." A very spiritual presentation of what we have just discussed clinically, that there is this agreement between the heart and the brain, and so the body is at peace. Tiwasay si Jesus in tune with the Heavenly Father, hindi in tune with the earthly weather. Pagkalagi ka lamang na in tune with the earthly weather, siyempre up and down ang iyong emotion, up and down ang iyong kapayapaan or lack of it, dahil paiba-iba ang panahon. Jesus was aligned with the heavenly frequency and energy. Call it the power of heaven. Jesus was positioned to command, to recreate earthly physical realities. Why? Because sa loob siya ay matining. Payapa, tahimik, kalmado, steady ang kanyang kalooban, kaya kaya niya ring patahimikin at payapain ang labas
galing sa kapangyarihan na nasa loob. Spiritually, this is explained, and now even through the use of science and even quantum physics, this could be better appreciated. In quantum terms, Jesus resonated with the heavenly creative source. So physical reality responded in order. Sa ating paghahangad, sa ating pagtatangka na lalo pang maunawa ang mga hiwaga na tinatawag, ay ating ngayong sinasanggunian ang mga available knowledge, the technology, science, and advances in research make available to us. Walang naiiba, lumilinaw lang yung dating puro hiwaga lang at hindi maipaliwanag. Jesus tells believers that they could do the same if they believed, if they received heaven's power. Nakakapagtaka kasi, bakit sabi ni Jesus, ito mga ginawa ko, magagawa nyo, mahihigatan nyo pa. Paano yung mechanics? How can that happen? How can that be done? At atin ngayong sinisikap magkaroon man lang kahit konting siwang ng liwanag para mas maunawa natin yung mechanics, how the believers could be enabled. Thankfully, the sciences are giving us more tools to understand the mechanics. Sabi ng Mark 11:23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, tulad ng sinabi ni Jesus doon sa bagyo, tumahimik ka. Pareho lang yon, inuutusan yung kalikasan. And does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Alam ng lahat na sinabi ito ni Jesus. Alam ng lahat na yung tinutukoy ni Jesus na yun ay hindi isang bugtong, kundi isang katotohanan. Pero paano yun ma-operationalize? Sabi niya, kung nananalig kayo, hindi kayo natitinag ng alinlangan o pagdududa, utusan niyo ang bundok na yan na tumalon sa dagat at gagawin niya. So maniniwala ba tayo doon? And at the same time, hindi naman tayo maniniwalang kaya natin gawin? Paano nangyayari ang mga bagay na ito? John 14:12. Whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this. Ang laki ng homework natin, ang laki pa ng assignment. Kasi ang dami-dami pang ginawa ni Jesus na nikat kalingkingan na hindi natin nagagawa. Pero sabi niya, you will do even greater things than this. In other words, napakarami pang dapat malaman para matupad ang ganitong mga pangyayari na magdudulot sa atin ng kapayapaan, kapangyarihang spiritual over physical matter. Mark 4:38, his disciples woke him and said, Teacher, don't you care that we are about to drown? Habang payapa yung loob ni Jesus, sila naman gulong-gulong ang kalooban at takot na takot. At understandable naman. Dahil talagang sinisiklot-siklot ng alon yung kanilang bangka, halos mapuno na ng tubig ang kanilang bangka sa dami ng pumapasok at tumatalsik na tubig. Siyempre, ang natural na mangyayari kung hindi ito matigil ay lulubog na sila. Let's take a look at the neuroscience and psychology of fear. The sciences, the knowledge, all belong to God. And the more we know and use them, the more we will understand how to do godly things. Fear narrows attention to perceived threats. Kumikitid ang paningin ng natatakot. At ang natititigan lang niya ay yung kinatatakutan at nadadagdagan pa yon ng kanyang guni-guni. Fear magnifies perception of danger. Na-focus na lang sila sa drowning. Kita nyo, dahil sila'y natatakot, nawaglit sa kanilang diwa. Ang sabi ni Jesus, let's cross to the other side. Hindi naman sinabing, let's sink to the bottom. Pero dahil natakot sila, nalimutan nila yon. Ang taong pinagaharian ng takot ay maraming nalilimot. Unang-unang nalilimutan yung mga pangako ng Diyos. Unang-unang nalilimutan, practical wisdom and knowledge na sa Diyos din naman nang gagaling. Nagpapanik, nalilito, lalong nagkakamali-mali ang
diskarte sa buhay. Fear reduces activity in the brain center for logic and empathy. And this is already proven by science. Pag natatakot, nababawasan ang logical thinking at pati ang pagiging mahabagin at maawain sa kapwa to the point na pag natatakot, nagiging sobrang makasarili to the point na mang-aagaw sa kapwa. Bunga yan ng takot. Nalimutan ng mga disciples that they will cross the lake. Fear causes imbalance in judgment. Katulad nun, ginising at sinita pa si Jesus. Yung natutulog na Jesus, ginising, binulahaw nila, at sinabi pa, wala ka bang pake? Nalulubog na tayo. Marami rin sa mga natatakot, nawawalan ng mga pangingimi, nawawalan kumisan ng respeto. Mga anak na natatakot magutom, mawalan ng allowance, mawalan ng pera, nagiging sometimes disrespectful kahit sa magulang. Dahil yung takot nila for self-preservation ang nangingibabaw. Ganon din sa mag-asawa. Pag natatakot na si Mrs. na mauubusan na ng budget, nagiging masungit na kung ano na pinagsasasabi. At ganon din naman possibly yung husband. Kaya laging sinasabi ni Jesus, fear not. Sisirain ng takot ang inyong character. At pag takot ang naghari sa inyo, sisirain ang inyong dynamics, ang inyong mga relationships. Fear produces attentional bias. Focusing only on negatives. Distorts interpretation. Fear externalizes responsibility. Inilalabas sa iba ang sisi at pananagutan. Pag natatakot na, sisihan na. Maraming mga pamilya, mga tao, magkakaibigan, pag nagsisimula ng matakot, magsisimula ng magsisihan. Magturuan. Fear seeks someone else to blame. Tulad doon, sabi niya, don't you care? Malulunod na tayo. So kung tayo ay nalunod dito, kasalanan mo yan kasi ikaw nagayang sumakay tayo dito. Fear overrides reason. Kaya napakalaking spiritual project to overcome fear. Or to not let fear overcome you. Ang takot ay nagpapakitid, nagpapababaw, nagpapalabo ng isip. Panic blurs faith. Kahit sa ating mga pang-araw-araw na buhay, pag nagpapanik na tayo, dumalabo ang ating pananalig. Ang pagtanggap na ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kaya Diyos ko, bakit nyo kami nilimot? Papagalitan na ang Diyos, magtatampo na sa Diyos pagka hindi natupad ang mga gusto. Kasi naiiba na ang diskarte. Cognitive narrowing suppresses trust and reflection. Ganyan din sa interpersonal relationships. Pag naghahari ang takot, unang nababawasan ng pagtitiwala sa kapwa. Kahit pa nga sa magulang, sa anak, sa asawa, sa kaibigan. Panic causes the disciples to misread Jesus' calmness as neglect. Don't you care? Nakahiga ka pa dyan, natutulog ka pa, nakasandal ka pa sa una, nagginhawa mo, lulubog na tayo. So, ang tingin nila sa kapayapaan ni Jesus ay pagpapabaya. Teacher, don't you care? Sabi nila. Pain or panic causes the disciples to mistake calmness for abandonment. Parang iniwan mo na kami, pinabayaan mo na kami, at marami sa atin ganun ang sisihan. Our idea is that we are being abandoned dahil lang natatakot tayo. Maganda yan na tandaan mga kapatid para hindi natin payagan na siyang mamayani sa buhay natin pagka tayo ay natatempt matakot, magkaroon ng mga insecurities, mga fears. Kasi lalong papangit ang samahan ng mga tao, lalong hindi masasolve yung mga dapat ay masolve. Mark 4:39, Jesus got up and ordered the wind and the waves to be quiet. The wind stopped. Gasgas na kasi tayo sa kwentong ito eh. So hindi na natin sobrang na-appreciate. Imagine, the wind stopped. And everything was calm. Now, what are the Jesus' principles for inner peace that could be derived from this episode?
Awareness before control. Jesus was very aware of his peace, aware of his place in the universe, aware of his relationship with the Most High. Therefore, he could control nature. He could control outside things because inside he is in control. Mahalaga yung hindi tayo nawawala ng control sa sarili. Yung hindi nawawala yung ating hold of ourselves. Dahil pag magulo ang kalooban, hindi mo pwedeng patahimikin ang nasa labas. Now, there's a quantum principle at work here. Consciousness precedes control. So you see, parallel yung spiritual at saka even quantum and even classical physics or natural sciences. Parallel yan, hindi yan magkakalaban, hindi yan magkakaiba. Parang iba-iba lang layer ng kakanin na sapin-sapin. They are part of the same kakanin. Pero iba-iba lang ng entry point of understanding. A system remains in potential states until observed. Awareness collapses possibilities into one outcome. In the sense of this bagyo, there's a potential, a possibility for this bagyo na pumayapa. Pero hindi yan papayapa hanggang hindi ino-observe, hanggang hindi binabantayan, hanggang hindi inuutusan, hanggang hindi minamanipulate ng consciousness. And that's what Jesus did. First, he acknowledged sa may bagyo. Hindi siya in denial. Hindi sabi, wala naman. May bagyo, yes. Kaya sabi niya, tumahimik ka. By paying attention to this storm and commanding it from his very peaceful heart, Jesus was able to calm the weather. Wala tayong pwedeng baguhin kung hindi muna natin siya tatanggapin na nandun, pagkatapos ay o-observe. Sa quantum tawag doon observation. Maybe other terminologies that could be used is binantayan mo, inutusan mo, minanipulate mo, or ipinag-pray mo, ipinag-fast mo. Kaya pwede mo i-quantum ang prayer eh. Bakit may mga prayer na hindi tumatalab? Kasi prayer lang ng bibig. Prayer lang ng utak, pero hindi talaga galing sa loob. Yung nagpe-pray ka, pero hindi ka talaga naniniwala. Diyos ko, pagalingin niyo po nanay ko. Parang hindi naman siya gagaling, pero pagalingin niyo rin po, baka sakali. Hindi mo makakwantum yan. Hindi mo yan ma-observe. Kasi dapat yung kalooban mo at yung nasa labas, dapat agree. At yung isip mo at damdamin mo at puso mo, one line magkaka-agree. Pagka nag-align yan, bubukas yung tinatawag natin na Goldilocks moment na nakabukas lahat ng pintong tapat-tapat. Pagdaan ng prayer mo, pasok. Lalampas. Kaya dapat may agreement. Agree ang iyong isip, sa iyong puso, sa iyong damdamin. One, you are whole. And therefore, you can make broken things whole also. Jesus never denied the storm. You can never solve anything if you're in denial. Yung adik ka na, hindi pa ako adik, ano lang yan. Gusto ko lang. Yung huwag kang mag-in denial, tanggapin mo yan, and then you begin from there. And from a peaceful heart, you can silence and you can quiet a troubled weather. So Jesus acknowledged, in other words, he observed it, then addressed it. O sabi, sige, adik ako, okay, anong gagawin ko? Magbabago ako ng habits, titigilan ko to, titigilan ko yun. Meron kang gagawin. So dapat yung iniisip mo, yung ginagawa mo sa labas, agree. Then you will have the spiritual power, call it, you will have the quantum energy to do it. The calm center ordered calm surroundings. Jesus' peace pacified the storm. Bakit hindi napatahimik ng mga disciples? Surely, prayerful yung mga yan. Siguro pa, in Jesus' name, tumahimik ka. Pero actually, ang gulo-gulo ng kalooban mo, tapos gagamitin mo yung pangalan ni Jesus, nagpapanik ka. No, you cannot order peace from a troubled heart. Kaya iba, makikita mo yung prayer ng pray, yung Jesus' name, dinadaan sa sigaw, in Jesus' name. Pero wala talaga mangyari. Kasi ang paggamit ng pangalan na yan, dapat naka-align ka sa ibig sabihin ng pangalan na yan, which is peace, calm, love, serenity. Hindi magkatunggali. Alignment with heavenly power before authority over matter.
Kaya sabi ni Jesus, if you believe, you can do it. Neuroscience and psychology says, acknowledged emotion calms. I-acknowledge mo, oo, nagpapanik ako. Yung palang i-acknowledge mo yon, magsisimula ka ng kumalma. Huwag ka in denial. Natatakot ako, ninenervyos ako. Sasabihin mo sa asawa mo, alam mo, ninenervyos ako, kumukunti na yung savings natin. You can begin to be calm by saying it and by acknowledging it in a peaceful way. Truth sets free. Even if the truth that at hand is not the truth that you want to be, but you begin from the truth at hand. Kung ano yun, doon ka magsisimula. Ang anak natin talaga, slow learner. Acknowledge it. Huwag mo sasabihin, hindi pala kasi siya adjusted, blah, 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 blah. I-acknowledge mo para masimulan mo siyang solvent. Conscious attention changes response pathways. Pag iniisip natin, tinatanggap, malinaw na ina-analyze, pati yung takbo ng utak natin naiiba. Napapa-align siya with what will bring about solution. What will align with the truth and the power of God. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, and the peace of God will guard your hearts and minds. So again, do not be anxious. Doon ka magsisimula. Huwag mo sabihin, peace muna para mawala yung anxiety ko. No, do not be anxious. Gumawa ka ng paraan para ka makalma, tumahimik ka, at saka pa susunod yung peace. Huwag mong gawing kondisyon yung peace para ka kumalma. Kailangan turuan mo ang sarili mo to align with the peace of God. Kaya wonderful yung mga verses Lalong-lalo pag tatapunan mo siya ng ibang way to understand it, ibang susi, ibang tools to plumb the depths of God's words. When you use the social sciences, the physical sciences, lalo mo ma-appreciate yung mga verses na ito. Mark 4:40, Jesus asked his disciples, why were you afraid? Don't you have any faith? Jesus' principles for inner peace, authority comes from alignment with the Most High. Jesus spoke, tahimik, words that carried power because his heart remained quiet. Hindi ka pwede mag-utos na tumahimik tas ikaw hindi tahimik. Para rin kuminsan mga magulang, tuturuan mo mga anak mo na, ganitong gawin mo pero ikaw iba yung ginagawa mo, hindi yan mag-work. Dapat aligned. Magkakasunod, parallel. If P, then Q. Dahil hindi mo sasalungatin ang sarili mong itinuturo with your actions. Hindi pwedeng do what I say, don't do what I do. It won't work. Dahil merong isang linya ang katotohanan na pag nagbukasan yung mga pinto niya sabay-sabay, kahit anong sibat ang padanin mo, lulusot, kasi bukas lahat sabay-sabay. Yan din ang tinatawag ko minsan na Goldilocks moment. When planets align and things happen, very, very interesting. Now, there's a quantum parallel. At nawa, huwag yung pagsawaan at lalo kayong makurious sa pag-aaral ng mga physics. Classical physics, quantum physics, kasi dadagdag talaga ang tools nyo to understand many things. Parang may mga mekaniko ka, marami kang gamit, marami kang makakalikot na makina, kaysa isa lang yung gamit mo dyan. A strong field stabilizes weaker vibrations. Yan ang sinasabi ng quantum science. Pag meron kang strong field, i-stabilize mo yung mga ibang vibration dyan na weaker than your peace. In other words, the calm observer influences chaos into order. Kaya napakalaking gift sa isang pamilya, sa isang grupo, sa isang community na may mga taong kalmado. Kasi yung calm nila can quiet the noise around. Ma-overcome yun ng ganong spiritual power. John 5:19, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. So merong source. Merong source yung ganong power. And even the Son says it comes from the Father. Tayo naman, it comes from Jesus, which comes from the Father. May source. In neuroscience and psychology rather,
Coherence refers to harmony between heart, rhythm, breath, and brain activity. Kaya kasama sa therapy ang breathing. Nakakita na ba kayo ng mga therapy sa breathe, breathe. Pag kami nagpapanik, kalma, hinga, hinga. Kasi yung paghinga na nakatama sa pagsabay sa tibok ng ating puso at naka-align sa ating brain activity will bring peace. Kaya tayo sa ating salita, napakahalaga ng hinga. Buntong hininga. Di ba pag may problema ka, parang bumubuntong hininga ka kasi sa pag-release mo ng hininga na yon, na-align yung mga rhythm ng iyong katawan. Kaya kailangan mo rin ng pahinga. Sa therapy, kahit sa lamas, sa panganganak, kasama yung breathing. Now, science is beginning to connect spirituality and scientific principles for our benefit. At si Jesus, nakapahinga. Rested siya. Therefore, he could give rest to the people around him who are bothered. Mag-isip tayo na isang very practical application yan. Ministry natin magpahinga. Para pag tayo'y payapa, pwede tayong daluyan ng kapayapaan tungo sa ibang naguguluhan. Member ka ng family, duty mo ring magpahinga para hindi ka laging ngarag, tapos laging mainit ang ulo mo, lagi kang galit, gulo ang dinadala mo sa dynamics. Kailangan merong nagpapahinga. Duty yon. Hindi lang yon pagiging makasarili na magpahinga. Kasi pag nagpapahinga tayo, nare-recharge tayo spiritually, even physically. And then you are able to minister. And you know why? Because you cannot give what you do not have. You cannot give peace unless you have it. So ipinaglalaban natin, sinisikap na mapayapa, tumahimik ang ating loob. Kung hindi man para sa sarili, alang-alang sa mga tao sa paligid na maaaring magkaroon ng kapayapaan through our ministration. A calm, coherent state produces greater emotional regulation and decision clarity, allowing influence over chaotic environments. Kaya ang mga decision makers, mas lalong dapat nagpapahinga. Nagtataka ba kayo kung bakit ang mga executive ng mga maraming company ay maraming privileges, magbakasyon, mag-golf, mag-member ng mga health club, kung ano-ano. Aside from, baka sila ang nagbigay sa kanila ng sariling privilege sa yon, may ibang purpose pa yon. Kasi ang mga decision makers, mas payapa, mas tahimik, mas makakagawa sila ng mabuti para sa lahat dahil sila ang decision maker. Kaya hinahayaan natin sila magpahinga, mag-rest, basta meron silang trabaho at may production. Importante yun. Pagka ang mga head of the family, sobrang pagod na pagod, laging arag na garag, laging nalilito, ano ang pangunguna na gagawin nila sa kanilang mga pamilya? Kaya nung araw, yung mga matatanda natin, sa mga bahay nung araw, may mga balkon, tapos may silyon, yung rocking chair, yung tomba-tomba, yung mga matatanda, lagi nangunguyakoy, uugoy-ugoy, nare-relax sila noon. Pag nagbigay sila ng mga salita, puro katalinuhan, puro mga magaganda, kasi kalmado. Merong psychology ang even pagduduyan at paglangoy. Lahat yan, magkakakonekta ang katawan, ang espiritu, ang kaluluwa. In Scripture, Jesus' authority arose from perfect alignment. His inner peace reflected his oneness with the Father, which John 14:10 essays. Calm, centered consciousness can stabilize disordered energies. Kaya kung kayo may family member, kaibigan o workmate na napapansin nyo lagi siyang disoriented, laging disaligned, laging diskarel, laging gulo-gulo, mas sikapin nyo maging payapa para kayo ang daluyan ng kapayapaan patungo sa kanya. Pag nakausap nyo, napayuhan o nakasabay nyo man lang magkape, dadaloy ang kapayapaan nyo. Hindi pwedeng hindi yun dumaloy kasi magkakaroon ng osmosis. The movement of something, of energy, from a point of high saturation to a point of low saturation. Lilipat at lilipat at lilipat yon. Ang tanong, anong inililipat natin sa ating kapwa? Baka naman, ang tahimik niya, nung nakatabi kayo, nagulo.
Ang lumipat na kuryente siya ng mga kuryente natin. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Imagine what one member's calm could do to a magulong pamilya or group. A strong field stabilizes weaker vibrations. Imagine what one person's inner strength could do to many weak people around. The calm observer influences chaos into order. In other words, the peace of Jesus empowers His word, and calms the storm. Ganun ba tayo? Yung ating kapayapaan will calm the storm around us. Kaya hindi natin dapat pinupuno every waking hour with activity. Kailangan may pauses, may quiet time, may quiet moment para tayo kalmado. A calm person quiets a troubled room just by entering it. Mararamdaman nyo yun. If a person is spiritually powerful and charged, pumapasok pa lang sa room, napapayapa na yung mga energies doon. Meron man baligtad. Pagpasok niya, nakuryente ang lahat. Dahil yung energy niya napaka-negative. So dapat yan talaga sinusuri. Mark 4:41, now they were more afraid than ever. Sabi ni Jesus kasi, tumahimik nga yung bagyo. Tapos sabi niya, wala pa ba kayong pananalig? Now they were more afraid than ever and said to each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. But the point is this, not who is he, but who are we by the power of Jesus? Sabi ni Jesus, all these things I did, you can do. If only you believe. Kaya yun ang homework. How to develop this faith to the point that you can move mountains. O kahit mga, kung ano-ano lang yung mga maliliit na bagay muna sa simula. And hindi lang yan physical, metaphorical din yan. Napakaraming parang imposible na magiging posible pag tayo'y pinaghaharian ng kapayapaan ni Jesus. Now, itong ating paulit-ulit na binabasang kwentong ito, this is not just a story of the weather. It's a story of the mind. The mind ng disciples at mind ni Jesus. So parang may bagyo. Pero ang tunay na kwento ay yung bagyo sa loob ng utak ng mga disciples at yung calm weather sa loob ng puso ni Jesus. Yun ang tunay na kwento. Nasa labas, sa tubig at sa hangin ng bagyo. Pero nasa loob, sa puso, sa isip, based on the senses, ang takot. Pwedeng bumabagyo sa labas, sa ilalim ng bangka, sa paligid ng bangka, pero hindi ka matakot sa loob. Kasi iba yung loob mo sa labas. At ipinakita yun ni Jesus, pwedeng may bagyo na tulog ka. Pwedeng takot ang lahat, pero hindi ka takot. Pwedeng nakakatakot ang labas, pero hindi ka natatakot. So it's only a matter of, where is your heart? What is the situation of your mind? So it's not the presence of danger that should affect you, but the presence of God. It's not the absence of danger that should make you peaceful, but the presence of the Spirit of the Lord in your heart. Dapat nating i-define, mga kapatid, yung loob at labas. Okay, ito ang nangyayari sa labas, pero ikaw ang pwedeng kumontrol ng nangyayari sa loob. Okay, inaaway ka ng kapitbahay mo, nasa labas yun eh. Pero ano ang nangyayari sa loob mo? Magagalit ka rin ba? Papayag ka ba? Makikipag-away ka ba? Tinutukso ka, tinetempt ka, niyayaya ka, nasa labas yun. Pero ang kwento is, anong nasa loob mo? Kasi pag hindi mo pinayagan yun sa loob mo, hindi yun papasok. Hanggang labas lang yun. Because binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan to be in control of our spirit. Kaya lang yung iba, they abandon the control, they give it up, kaya mukhang wala silang control. Pero meron. Ipinangako yun. You exercise that power. Okay, may temptation sa labas. Nasa labas yun. Hindi yun pwedeng pumasok pag hindi mo papapasukin. Tulad nung bagyo, hindi naman pumasok sa puso at loob ni Jesus. Fear is a reaction, a chosen reaction.
Pwedeng pumili ng ibang reactions. Pwedeng mag-react differently. Because the same heat that melts the wax hardens the clay. So the same factor that makes people afraid can actually make you more peaceful. It's your choice. Kaya itong spirituality, mga kapatid, is actually mind discipline. Mind project. Kasi hindi lang sabi mo, I have faith, I have faith. Kailangan mag-practice ka. A mental practice becomes an emotional calisthenics. 1 Samuel 17, 45 to 47. Isang exhibit ng may danger sa labas. You come to me with a sword and spear, but I come to you in the name of the Lord. Sabi ni David. I come to you in the name of the Lord. You come to me, may hawak ka dyan mga armas, but I come to you, iba ang hawak ko, pananalig sa kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoon. Same danger, different lens. Faith reframed the threat. Framing lang yan eh. Paano mo kinukwadro? Paano mo ginugrupo yung mga ideya at i-interpret mo para sa iyong buhay? Neuroscience says that when you're under stress, the brain's emotional alarm center releases stress hormones like cortisol and adrenaline. These chemicals are useful because they prepare the body for fight or flight. Nakakatulong yan, but they also suppress the rational, calm, and analytical parts of the brain. Pag natakot tayo, naiiba yung ating blood chemistry. Nag-release ang brain ng cortisol, adrenaline. Kaya di ba pag may sunog, kaya ng nanay mong buhatin yung ref. Kasi na-release yung adrenaline into the blood. Yung inihanda tayo ng isip natin para harapin ang panganib. Pero nung tapos na yung sunog, hindi naman nasunog yung bahay mo, hindi na niya maibalik ang ref. Kasi wala na yung danger at nawala na yung adrenaline sa blood, nag-normalize na. Kaya normal na rin yung kanyang energy. So useful yan. Pwedeng makatulong. Natakot ka, ang bilis mong tumakbo. Na outrun mo yung humahabol sa'yo, adrenaline yon. Pero ang pag-release ng adrenaline into the blood, meron din yung negative effect. Nasusuppress yung ating kapayapaan, yung ating katahimikan, at yung husay mag-isip at mag-analyze. Kasi nababypass yun eh. Ang nagiging mode mo lang is to survive at what cost and at any cost. Pero kaya merong disadvantage. Peace and reason arise when meaning and purpose replace helplessness. Tulad doon, sabi niya, I come to you in the name of the Lord. May purpose ako, so nagkakaroon ako ng peace. Nadadai ko yung threat mo. Because meron akong higher goal, higher objective, higher reason for being here. Kaya pag tayo nakasubscribe sa high reason, o bakit ka ba nag-aaral? Ba't ka enrolled? Kasi ang high reason ko dito, makatapos, gumraduate, para magkatrabaho ako at matulungan ko ang magulang ko. So, natusurpass nun yung mga temptation na niyayaya ka ng classmate mo umabsent, yung niyayaya ka ng mga tao maglakwatsa. Kasi may higher goal ka eh. That's why, nandito tayo sa school para gumraduate, hindi para maglakwatsa at mag-repeater. So, ang tanong mga kapatid, anong higher goal? Sa biyahe nila Jesus, the higher goal was to cross the lake. That was paramount. Clear yun kay Jesus. So, it will surpass any threat. Kasi alam niya, at natatahimik niya yun. Pero sa atin, ano yung higher goal? O, nasa choir. Anong higher goal nyo? To glorify the Lord with music and song. So, malalampasan mo yung minsan inis ka doon sa late, inis ka sa wala sa tono, yung gano'n. Kasi may higher goal ka, hindi ka nagpapaabala sa mga kung ano mga harang niya sa daan kasi meron kang pupuntahan na dapat mong marating. And in this case, we're going to cross the lake. Ano ba ang mga goal na ibinigay sa atin ng Panginoon? That we will be filled with peace, with joy, with fruitfulness. So, don't be disgraced, don't be disturbed by the disturbances around na nakakasira ng focus natin sa dapat nating gawin. Anong goal lagi? What is the higher goal? What is the reason that? What is the reason for being here? So, be conscious of the bigger picture and story. Ano man yun? Para hindi ka madaig ng takot o nervyos o mga negative things. Daniel 3:16-18. The three men replied,
the God we worship can save us from you and your flaming furnace. Itong tatlong ito, mananampalataya, tinakot sila ay ilalagay sa pugon at susunugin. Sabi niya, yung pinaglilingkuran namin Diyos hindi kami ipapabayaan. Madadaig namin yung apoy na yan. At totoo, they survived the fire. We are full. We have a lot of examples of overcoming natural law. Kasi nag-quantum, hindi lang nag-classical physics. Courage born of conviction, neutralized fear. Belief anchored calm lowers cortisol. Nakaka-relax pag may pananalig, pag may pinangahawakan, at naniniwala ng lubos. Again, homework yan. Develop faith. Kasi hindi naman yan, bigla-bigla na lang lalaki. May practice yan. And you've got to develop your technique. Paano palalalimin, palalawakin ang pananalig through practice. 2 Chronicles 20:12, we do not know what to do, but our eyes are on you. Sabi nila, hindi namin alam ang gagawin, pero sa iyo kami nakatitig, O Diyos, at sa iyo kami kukuha ng cue what to do. Focus replaces panic. When the mind fixes, what the mind fixes on magnifies. Attention determines emotional state. Sabi na naman ng neuroscience. Kung ano ang tinititigan mo, yun ang lalaki sa iyong pananaw. At kung ano ang iyong pinapansin, yun ang magbibigay sa iyo ng anumang emosyon. So, alin ang pinapansin mo? Yung bang nakakatakot, nakakagulo, o yung nakakapagpapayapa? Choice yan eh. Saan? Kanino titingin? Katulad ni Mary. Nananahimik siya, betrot. Sasabihin ba naman ng angel, huy, surprise, magbubuntis ka. Paano kayo papaliwanag yan? Alam ka naman sabihin ko kay Joseph, Holy Spirit. Diba? Ano sasabihin ni Joseph? Holy Spirit ang lelang mo. Diba? Luke 1:34-38, Mary asked the angel, how can this happen? I am not even married. Paano ko magbubuntis? The angel answered, nothing is impossible for God. Mary said, well, I am the Lord's servant. Let it happen as you have said. Hindi niya naiintindihan how it would work. Pero sabi niya, well, kung yan ang gusto ng Panginoon, let it be. Mary transformed uncertainty into surrender. And this is one of the most important things we have to learn in life, mga kapatid. There are things, powers, that we simply have to surrender to, especially if you know that it is godly power. You may not understand, you don't have to understand, but when you surrender, it gives peace. May mga bagay na tinatanggap na lang, pero pinipili, hindi lahat. Pero may mga bagay na hindi mo naman mababago, nandiyan talaga, and you have a very high probability that it is God's will for you, tanggapin. Para ka mapayapa. Tigilan ang pakikipaglaban, pakikipagtunggali, dahil wala mangyayari. Kaya mga matatanda, lalo sa Laguna, may sinasabi sa hayain na. Surrender. Yun talagang, hindi ka na mabayad-bayaran ng utang nitong kumare mo, surrender. Anong gagawin mo? Aawayin mo siya, hahabulin mo araw-araw, hindi ka rin mabinabayaran. Mas matatahimik ka na. Okay, surrender at ipa sa Diyos. Remember, hindi lahat sinasabi ipa sa Diyos, pero meron na alam mong mas may advantage na let go. Hayaan na. Surrender to it. Because acceptance activates calm. Peace follows consent. There are times na mas mahalaga yung peace kesa sa ano paman. May kapatid ka ang gulo-gulo, inaagaw ang piano, na kulang-kulang na ng teklado dahil yun ang pinamana ng nanay mo. Hindi naman siya papayag na sa'yo mapunta. Peace follows consent. Sabi ko, sige sa'yo na. Doon ka matatahimik. Kasi may katahimikan na matatanggap mo lang sa pagpaparaya, sa pagbibigay. Kasi ayaw mong ibigay, hindi ka naman natatahimik. Ano ba talaga mahalaga sa'yo? Piano o peace? You've got to decide. Kaya sabi nga nila, hayain na. May mga ganon. Marerelax ka. Pag marunong ka mag-apply ng hayain na, siyempre, dapat may wisdom ang pag-apply niyan. Pero meron talagang sa pagsasabi mong hayain na, ikaw ang nag-benefit kasi magiging payapa ka.
Matthew 26:39, not my will, but yours be done. Even Jesus did that. Sabi ni Jesus sa Ama, sana huwag nila mangyari ito, lahat ng crucifixion na ito, lahat ng mga ito. Pero sabi niya, but then, not my will, but yours. Nag-surrender. May surrender na ginawa. Okay, let it be. And then, naging payapa siya. Up to his dying breath, payapa siya. Ipinapako siya, sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Hindi siya naggalit, hindi niya sinisi yung pumapako sa kanya. Kasi somewhere along the line, tinanggap na niya na yun ang mangyayari. Payapa siyang sumuko sa kalooban ng Ama. Kaya all the way, peaceful siya kahit anong pain ang nangyari. The disciples saw waves and panicked. The faithful see the same waves and anchor in divine presence. Faith is a decision made moment by moment. You cannot choose the storm, but you can choose the response. Hindi natin napipili ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, pero napipili natin kung paano tayo magre-respond. Kung paano tayo magre-react. Yun, within our power. The lake is also our mind. Ang tahimik na isipan ay pwedeng guluhin at alalahanin, takot, guilt, pressure, doubt, etc. Nagsimula silang mamangkatahimik yung lake overnight or just over time, and very quickly na iba yung weather. Ganon din ang mind natin. Pwede ang tahimik, tapos biglang may kakaukaw, may gugulo, may takot, but how will you respond? Be in command of your spirit. Overthinking, sabi ng psychology, triggers fight or flight. The body acts as if in danger even when safe. Ang mga nag-overthink, yung over-worrier, kahit hindi sila in danger, yung body nila nakaposition as if they are facing danger. Therefore, sila is stressed. Therefore, nagre-release ng adrenaline, ng cortisol into their blood, which actually, in the long run, is harmful. Useful lang yun. Pag bigla kang kakainin ng leon, bigla ka napatakbo, may adrenaline ka. Pero yung lagi kang on adrenaline kahit wala namang danger, lagi kang nag-overthink, lahat na lang, pinoproblema mo, isip ka ng isip, actually, nagkakaroon ng cortisol ang blood mo. You are on a very defensive state, which is harmful to health. Peace is lost. You feel anxious or reactive. In this neurobiological moment when stress hijacks reason, the brain's chemistry literally changes how you think and see. Kaya pag overthinker ka, nagiging over-selosa ka din, nagiging masyado kang mapagbintang, yung you see ghost in every shadow, magkarami kang dahilan para matakot, para manggulo, nasisira kasi ang disposition. Proverbs 12:25, ang pag-alala ay nagpapabigat ng puso, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. So huwag lagi mag-alala at huwag lagi magbigay sa kapwa ng alalahanin. Yung nananahimik yung tao, nagkakape-kape, o kakape-kape ka dyan, may bagyo. Anong gagawin ko? Hindi ako magkakape dahil may bagyo. So, minsan meron tayong ganun nagugulo natin yung kapwa na hindi naman kailangan, yung hindi naman necessary, ginugulo mo yung tao, bihira-bihira na makaagaw ng oras ng katahimikan, guguluhin mo pa. Now, what is the Jesus remedy for this? Anong reseta niya? John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you, do not let your hearts be troubled. So it's a choice. Okay, ito nangyayari. Will I let this trouble me deep within? Or I will just solve the outward events, but deep within I will remain calm. Yan ang sabi ni Jesus, I give you my peace, but it's for you to take it. Are you taking it or rejecting it? Faith realigns perception. Sabi ni Jesus, why are you so afraid? This is not condemnation, but recalibration. Sabi niya, ba't kayo natatakot? Hindi naman niya pinagalitan, hindi niya sinisi. Sabi niya, bakit kayo natatakot? At dahil itinanong niya yon, pwedeng reviewin ng mga disciples, oo nga ba, bakit nga ba kami natatakot samantalang si Jesus hindi natatakot? Di ba, dapat sa kanya tayo kumuha ng cue? Kung natakot na siya, di matakot na rin tayo, pero tahimik na tahimik siya.
So bakit hindi tayo doon kumuha ng kapayapaan? 2 Timothy 1:7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound mind." Yun ang ibinigay. Yun ang tanggapin. Yun ang sauluhin. Access and use that power. Frequency. Para tayong radyo, kung saan ka pumihit, yung istasyon, pupunta yun, o kung digital yan, kung saan mo pinapunta, yun ang makukuha niyang messages, yung broadcast na yun. So bakit hindi tayo pumunta sa frequency ng Diyos? Sa peace, sa love, sa quietude. Stillness is not inactivity. It is spiritual synchronization. Pag nananahimik ka, nagko-quiet time ka, quiet ka lang dyan, actually, nare-recalibrate mo yung espiritu mo para magtono, kumbaga sa radyo, na-fine-tune mo para doon ka sa istasyon ng Diyos mapatapat. Stillness is strength. Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Isaiah 30:15, "In quietness and trust shall be your strength." Yung matining ang loob, tahimik, payapa, hindi panik ng panik, hindi nagmamali-mali, hindi nagpapanik at naggugulo agad, doon nakakakuha ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Tahimik dapat. In still states, sabi ng neuroscience, the brain's coherence spreads to the body. Pulse, breath, and thought align. How to calm the inner lake? May lake sa labas, may lake sa loob. How to calm the inner lake? Pause before reacting. Don't react, overreact, and instantly react. Breathing slows the heartbeat and restores brain clarity. Pag humihinga ka, bumubuto hininga ka, nagpapahinga ka, bumabagal ang tibok ng puso. Yung pala, pag bumabagal ang tibok ng puso, huwag naman tumigil, yung babagal lang. Nare-restore ang brain clarity. Mas lumilinaw ang pag-iisip. So, magdahan-dahan, magpahinga. Psalm 131:2, "I have calmed and quieted my soul." Kumusta kayo mga kapatid? Have you calmed your soul? Meron bang gumugulo sa inyo? Na kahit tahimik ka, nakikipagkwentuhan ka, pero ang layo-layo ng isip mo dahil nga nando ka nakapokus sa gumugulo sa iyo, nag-overthink ka ba? Learn from this story of the storm. The peace of Jesus that calmed the storm is available to us to calm our storms. But believe and rest your body. Quiet your nerves so that the energy of heaven will flow into you. Are you afraid of not having enough money to meet your obligations? Are you having fears about health, about sickness? Name it. Then acknowledge it and conquer it in the name of the Lord. Identify the emotion. Pwede mo sabihin, I'm angry. Sa mga psychologists, pinapa-encourage siya yung sabihin sa iyo, ano bang nararamdaman mo? Sabi ng counselor, I'm angry. Because when you acknowledge it and give it a name, that's the first step to controlling it, to putting it under control. Pwede mo sabihin, I am afraid. Pero pag in denial ka, natatakot ka, pero hindi ka nagpapahalata, kumukulo ang loob mo doon, pero payapa ka sa labas, magkaiba, hindi magkatugma, therefore walang magaganap na healing. Naming begins taming, sabi ng psychology. Labeling emotion decreases panic. Kaya mahalaga na ang counselor, kahit church counselor, religious counselor, lalo na religious counselor,
marunong ng psychology, ng science. Kasi kung minsan, iba ang ginagawa ng counselor Yung umiiyak ka, huwag kang iiyak. Christian ka. Namatay po nanay ko, Christian ka, have faith. Ang ituturo sa'yo nitong si Christiana, denial. Kaya ikaw naman, naggaganong-ganong ka dahil Christian ka, tapos bigla ka nalang maninig ka sa parang bato. Kasi in denial ka. Kasi maraming ganon. Akala nila pagka Christian ka, hindi ka nalulungkot, hindi ka umiiyak, hindi ka nagugutom, hindi ka natatakot. But the first way to healing is to give it a name. Kaya nung si Jesus, nung kaharap niya yung demoniac, sabi niya, what is your name? You've got to give it a name. Don't be in denial. So pwede mo sabihin sa asawa mo, alam mo, nagsiselos ako. Nakakalong lang si kumari, nagsiselos ka na. Yung para yun lang. Give it a name. Nagsiselos ako, nagagalit ako. It's the beginning of solving it. Hindi ka kikibo, dadabog-dabog ka, pinipilas-pilas mo lahat yung mga papel dyan. Anong ginagawa mo? Wala. Pero in denial ka, walang masasolve. Kailangan, give it a name. That's why it's important for us, mga kapatid, to encourage a climate of safety, that you are a safe place and people can actually give names to their feelings, to their fears, at matutulungan mo sila. Hindi yung pag nandyan ka, iibahin nila kasi nakaka-discourage maging tapat o totoo in your presence. No, one of the greatest gifts that we could give to others is a safe place. That you are a safe place na pwede sila magtapat, magsabi, and give their issues a name. Recenter on the divine presence. Matthew 28:20, I am with you always. What does it mean? We've got to operationalize what it means because the verse has always been there, but does it give us the effect that it should be giving us? Presence dissolves panic. The presence of the Lord. Minsan tao lang pag dumating yung tao, parang nasolve mo na yung problema. Kasi ganun talaga yung gift of presence. That's why we should be able to give that gift of presence to people. That when we walk into the room, calm reigns. Assurance happens. And people relax. Let Jesus speak peace into your narrative. Ang narrative ng mga tao, storm Sabi ni Jesus, be quiet, storm. Allow the tone of His voice to become your heartbeat. When Jesus speaks, be still inside you. Your body, mind, and soul begin to obey. In fact, according to studies, ang ating mga body parts, even our cells, obey our thoughts. Proven yan. Yung thought, anong sinasabi mo sa katawan mo? Sinasabi mo bang matakot ka, nervousing ka, stress ka? Kasi our body parts obey our thoughts. Kaya mahalaga yung discipline of the mind. Huwag laging, wala tayong pera, kapos, kulang. Yung wow, ang laki ng bahay nyo, hindi, ang liit. Yung, ang sarap naman ng handa mo, konti nga So, mamaya, papakinggan ka ng pagkain. Sa susunod, konti na lang talaga, wala ka ng pera. Dahil, konti pala, Nakikinig sa isip natin, sa sinasabi natin, sa paniniwala natin, ang nature. Kaya sa umagang-umaga pa lang, meron lang isang nalaglag na tasa, sabi mo, sira ng araw ko. Talaga, curse mo na yung buong araw mo dahil lang doon. Dahil susunod sa iyo yung araw. Papakinggan ka. Why? Because we have the spiritual power, the God-given power that we should use correctly. Si Jesus sabi niya sa storm, be still, be still. Ikaw, ano sinasabi mo sa paligid? Kailangan bless. Bless your children. Bless everybody. Kasi susunod yan. And there was great calm. Sabi ng Mark 4:39. True calmness begins not when waves stop, but when fear stops interpreting every wave as disaster. Hindi lahat ng wave ay disaster. Stop interpreting that way. Hindi lahat ng mga pangarap mong hindi natupad, curse, pwede yun na blessing. Kasi
dapat pala talaga hindi matupad kasi kung sa kanun dadalhin. May mga parang kabiguan na actually pala ay tagumpay. Don't call every wave a disaster. Because when you do so, susundin ka, magiging disaster nga. Ito ang napakatagal ko nang ipinaggigiitan sa ating mga mananampalataya. How to operationalize the wonderful works of what we call miracles. How we can bend nature according to the will and power of God for us. How we can command matter to obey our spirit, our thought, and how we can even control our body, even our health, our well-being by controlling our thoughts. Because the storm is outside, it should not be inside. And when you are peaceful inside, you can calm the storm outside. The sea will always move, but you can always rest because Jesus is in your boat and in your heart and in your mind. Turuan niyo po kami, Panginoon, to internalize this reality that it's not the storm outside, but Jesus inside our hearts that should command our peace, that should command our behavior and our attitude. Ituro mo sa amin ang mga napakaraming magagandang bagay na pwedeng matutunan sa kwentong ito, especially when seen through the lenses of the sciences, to the lenses of other knowledges and other disciplines. Ipakita mo sa amin, Panginoon, that the Jesus on that boat that calmed the storm is the same Jesus inside our hearts that can calm the storms. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Bigyan ng personal application ang napakagandang mga aral mula sa kwentong ito.